Sabi ng apo ko, "Lo, summer na." Oh, ha? Summer na ba? Sino may sabi? Lo, sabi ni ma'am. Talaga? Maya-maya pumatak yung ulan. Sabi ko, ano? Summer ba? Hindi, lo. Scam. Sinagot ko na lang siya. Walang summer dito. Kasi nasa first district ka ng Albay. Walang summer dito sa lugar nito. Pwede siguro sa third district. Mararamdaman mo yung summer doon. Pero dito sa first district, hindi. Maya't maya uulan. Kaya walang summer dito. Kaya kung dito ka titira, yun, i-prepare mo na yung sarili mo na talagang dito ka lang. Yun, maya't maya, ganyan, uulan, tapos babaha. Ang katulad niyan, baha na sa kalsada. O, katatapos lang ng malakas na ulan. Kasi walang summer dito. Hindi pa rito nakakaranas ng summer. Di ko alam, pero almost 10 years na nandito, di pa ako nakaranas ng summer dito. Laging umuulan. Walang araw na hindi uulan. Meron pa rin. Kung hindi umulan ng araw, sa gabi uulan. Kung hindi umulan ng gabi, sa araw uulan. Minsan umaga, minsan hating gabi. Minsan umaambon, ulan pa rin yun. So, hindi siya talaga firm na talagang mainit na mainit at walang ulan. Hindi nga naging tigang ang lupa rito eh. Almost 10 years here. Mahigit pala. Nasa ano na pala. 16 years na ako dito. No? 16 years. Ay laging walang tigang na lupa rito. Laging basa. Kaya kulay itim ang lupa rito. So, ito ang lugar na to. So, yun. Kaya kung papasyal kayo rito, here, in Albay, in the first district of Albay, see to it na prepare yung sarili nyo. At lagi kayo may kapote. Lalo kung magra-rides kayo, kung magmamotor kayo. Lagi kayo may dalang kapote. Lagi kayo may dalang raincoat. Lagi kayo may dalang jacket. Yung panlaban sa ulan. Kasi, maaaring dito walang ulan, sa ibang lugar may ulan. Ganun po dito. So, you must prepare here. Tiyempuhan lang, katulad yan, pag wala ng ulan, labas ka na. Pag mga talagang uminit na, labas ka na, samantalahin mo na kasi maya maya uulan. Pero kailangan prepare ka. Prepare ka dapat. Kasi kapag hindi ka prepare, yun, maantala ka. Kaya dito, kapag dito sa lugar na to, kapag walang ulan, samantalahin mo na yung mga bagay na dapat mong gawin mo na. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, aabutan ka ng ulan, hindi mo na magagawa. So yun, ganun po dito. So ito po pala yung lugar na to, ganito po pala siya. So ayan, yung katulad niya, yung mga estudyante, yung mga nagmumotor, naka-raincoat, naka-jacket, yung mga estudyante na lulusong sa baha, diba? So yun ang ano rito, yun ang nature ng ano rito. So far sa ngayon ay nandito muna tayo sa bahay at hindi tayo makalabas kasi umuulan at mamaya magra-rides tayo pagka walang ulan, pero syempre kompleto tayo ng gear, kompleto tayo ng raincoat, meron tayong raincoat at of course meron tayong pagkain syempre para maabala ka sa isang lugar at least hindi ka magugutom kahit skyflakes or kung anong biscuits na pwede natin babaon. Okay, so yung ganun. Then water, of course, huwag natin kalilimutan mag-on tayo ng water kapag nag-rides tayo dito. So yun, at yung mga importante sa rides kailangan natin kasi siyempre katulad nyan, siyempre nag-iiba yung structure ng dadaanan natin kasi nga tinutubig, binabaha. So maaring may inanod na mga sharp nails na mga
pako or kung anong mga pwede makaano sa ano natin, lalo na dun sa mga hindi naka-tubeless, no, dun sa mga naka-tube tire na delikado. So kaya very important dito. Pero makalampas ka naman dito pag nasa second district ka na, sa third district ay hindi na ganito. Sa first district lang naman, kasi sa aking pagra-rides yun ang naobserbahan ko eh. Yun ang naobserbahan ko, makapunta ako doon, may shortcut papuntang third district. Nakapunta ka lang doon sa boundary, wala. Mainit na, tuyo na yung ano nila, semento, tuyo na lupa. So yun. Ano rito? Topography, di ba? Yung tinatawag na topography. Yung maulan dito pero sa ibang lugar hindi maulan. So yan ang ating topography dito sa lugar na to. So of course kahit saan naman siguro ganun eh. So may mga ganun siguro, lalo sa mga dito sa parting south, sa parting seaside, no? Sa seaside ng Pilipinas, almost siguro ganun din naman. No, kaya hindi lang naman siguro dito, sa lahat ng seaside siguro ganun talaga. Kasi siyempre yung yung water cycle, 'di ba? Mag-evaporate yung nasa dagat, yung water sa dagat pag nainitan, pag maalinsangan, and then babagsak sa lupa, 'di ba? And then babalik sa dagat, 'di ba? Yung water cycle. So yun ganun. So yan ang ating ngayon. So dito lang tayo, pero syempre mag-vlog tayo kasi para at least matuwa naman sa atin yung YouTube, 'di ba? So yun, mga karabas. So hindi muna tayo rarabas ngayon na maulan. Siguro by mamaya siguro. Try natin kung hindi maulan mamaya. So try natin lumabas. Ayun. Yun, naano ko lang, na-flex ko lang to kasi siyempre natanong ako nakapayong sila, no. Natanong ako nung apo ko. Summer na daw, sabi ni ma'am. Pero hindi. So na-flex ko lang to para at least mayroon din tayong idea kapag pupunta tayo rito. So of course naman hindi ko naman dinadown itong lugar na to. So napakaganda nga kasi presko para to sa mga lalo sa mga high blood, nako. Ang ganda ng lugar dito. Lalo kasi presko. Hindi kung naalinsanganan ka na sa Maynila, sa norte, pumunta ka rito, mapipreskohan ka. Napaka-presko rito. So ito masarap pahingahan. Itong lugar na to, itong first district of Albay. So napakasarap dito pahingahan. Kasi balance, mainit uulan. Ang kailangan na nga lang, malakas ang resistensya mo. 'Di ba? Malakas ang resistensya mo kasi siyempre init ulan 'yan eh, 'di ba? So, yun ang rito. Pero sa mga native na taga rito, sanay na sila sa ganito. Sanay na rin sila hindi lumalabas. So yun ang nature dito. At yun, makikita mo rito yung mga naglalakad din, nakapayong na rin. Yung mga dumaan kanina. Tapos yung mga motor, meron silang bubungan na nabibili yata sa Shopee, I don't know, Lazada, I don't know. Diba? So, or kung dyan sa mga motor accessories, or siguro mga ganun. May mga bibili siguro mga ganun. So, may mga bubong-bubong na sila. Kaya siyempre para panghatid ng mga estudyante, panghatid ng papasok at pagsundo, diba? So, yun yan. Okay, sige, mga karabas. Hanggang dito na lang. Hoping na nabigyan ko rin kayo ng konting information about here, dito sa lugar na to. At para at least maging prepare po tayo. So far, para sa akin, this is a good place. No? This is a good place for relaxing. Sa mga busy person, sa mga negosyante, sa mga may negosyo, sa mga nagnenegosyo, siguro sa Maynila tayo, no? Kasi kung busy tayo, kung active person tayo at gusto natin galaw ng galaw, yung trabaho ng trabaho, sa Maynila, yun, magiging busy ka kasi maganda ang panahon doon at hindi ka maabala ng ulan. Umulan man konti, yun nga lang, di ba, doon bumabaha rin, di ba? So, pero hindi yung madalas na ulan. Talagang magagawa mo yung dapat mong gawin. Yun. Pero sa mga gusto mag-relax, here, punta kayo rito.
sa mga seaside ng Pilipinas, katulad ng nitong Bicol, ng First District of Bicol, ng Albay, sa Daet, di ba? Yung seaside ng Daet, yung sa Bagasbas, no? Yan, sa Bagasbas. Sa mga narating na natin yan. Sa hindi ko lang na na picture no, o kaya na i-vlog kasi wala pa naman noon, hindi pa ako na-encourage na mag-vlog at the time. Sa dito sa Samar, di ba? Sa mga seaside ng Samar, Siargao, Surigao, di ba? Ayun. Pero sa mga nasa gitna naman ng natin, nasa gitna ng nasa west side ng natin ng Pilipinas, hindi talaga gaano umuulan doon. Katulad ng Cebu, di ba? So napakaganda ng mga panahon doon. So, 'yan. At Palawan, di ba? So minsan lang umulan. Ayan. Kasi malayo sa seaside, sa Pacific Ocean. So siyempre nanggagaling sa Pacific Ocean yung hangin sa east side, yung hangin, then going to the west part of our country. So medyo dissolved na yung ulap. So yun ang napapansin ko. Pero I don't know, baka may napapansin kayong iba. Correct nyo ako, baka may mali ako. Pero yun ang napapansin ko. So okay, comments below yung mga bagay na, kung ano man mga bagay na napansin nyo sa mga sinabi ko, na nakarelate kayo, or maaari nyo namang kontrahin, di ba? Maaari nyo namang ibas yun. Maaari nyo namang kontrahin. So wala sa akin yun, kasi of course ibig sabihin pinanood nyo talaga yung ako YouTube ko. And then share and subscribe to my channel. So kasi mayroon din naman itong pinatutunguhan dun sa mga tumutulong tayo sa mga independent churches ng evangelicals or ng mga Christians. So yun, tumutulong din tayo doon. So yun, at the same time sa mga mahihirap din, sa mga nakikita natin. So may mga minsan na kung maiba-vlog na may tinutulungan din tayo, para iba-vlog ko rin yun, para at least makita nyo rin kung saan napupunta o kung saan mapupunta yung mga proceeds na manggagaling dito sa YouTube. Okay, sige. God bless everyone, and see you next video.